Magandang umaga po mga kapatid. Praise God. Salamat sa Panginoon at muli ay nagkasama tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang Diyos ay mabuti. Medyo tawanan nyo, smile nyo naman sila. Noong last Sunday, ang sinumilan po natin yung ating series, yung tema natin, yung Decision Making 101 at yung pong ating unang topic ay may pamagat na The Standard of Good Decision. At meron po akong nasabi na talata, Jeremiah chapter 17, ang talagang tama po doon ay verse 5, hindi po verse 9, na the heart is deceitful, ang puso ay mandaraya. Kasi ang punto natin dito, huwag tayong magtiwala sa damdamin, sa ating mga pagpapasya, na kung ano lang yung nararamdaman natin ay iyon ang pagbabasihan natin ng ating mga decision. Kaya nabanggit ko po iyon. So, ngayong araw na ito, ang atin naman pong pag-uusapan ay how to respond to life's troubles. How to respond to life's troubles. Na atin pong unang babasahin ang isang talata sa Judges chapter 6, verse 13. Then Gideon said, "If the Lord is with us, why are we having so much trouble?" Minsan pa, manalangin po tayo. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa iyong kagandahang loob. Salamat sa iyong pag-ibig, kahabagan sa amin. Salamat din po sa magandang bagay na pinahihintulutan mong matanggap namin, maranasan, at maging sa mga paningin namin o sa pakiramdam namin ay hindi ito maganda, pero sa iyo, Panginoon, ay kinikilala namin na control mo po ito. Kaya sa amin pong pagkasama-samang ito, nawa ay mahayag ang iyong kadakilaan at ang iyong salita na amin pong pagbubulay-bulayan ay matanggap namin ito ng mayroong karunungan at kami, Panginoon, ay patuloy mong turuan sa iyong aral. Ikaw po ang siyang manguna sa amin, lead us, guide us. At pagsamahin mo po kami, pagbuklorin mo po kami sa isang espiritu at sa isang pananampalataya. At patuloy mo pong pahiran ng langis at kapangyarihan ng salitang ito upang ito na tapos naming matanggap, ito ay aming mapamuhay sa aming pang-araw-araw sa buhay sa lupang ito. At samahan mo po kami, Panginoon Diyos, habang kami ay narito, tugunin mo ang aming mga iba't ibang mga pangailangan. At sa iyo muli, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat at magdakila. Sa ngalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen at Amen. Sa usapin ng buhay, ang tanong na ito, ang pangunahing tanong ng maraming tao hanggang ngayon. If the Lord is with us, why are we having so much trouble? Sa totoo lang po, mga kapatid, ay mahirap sagutin ito. Kahit tayong may mga pagkakilala na sa Panginoon, ay hindi makakapagbigay kaagad-agad ng konkretong sagot. Lalo na kapag ang nagtanong sa iyo ay isang magulang na namatayan ng anak sa hindi inaasahang pangyayari. O isang pamilyang nasunugan ng bahay dahil sa kapabayaan ng ibang tao. O isang taong may malalang karamdaman at huli na nang ito ay ma-diagnose. Baka nga meron dito sa atin ngayong umaga na may ganitong katanungan. If the Lord is with us, why are we having so much trouble? Itinanong ito ng isang taong kinilala sa Biblia, walang iba kundi si Gideon. Sa kanyang panahon, nasa kaawa-awang kalagayan ang bayan ng Israel. Nakakaranas sila ng humiliation mula sa mga Midianites. Kinumkam nila ang lahat ng kanilang tinatangkilik at nasa gitna sila ng gutom at kawalang pag-asa sa kamay ng kaaway ng bansa. Bawat taon na dumaraan, taglay ni Gideon ang tanong na ito sa kanyang isipan. Hinahanap niya ang makapangyarihang kamay ng Diyos na
kayang gumawa ng dakilang himala at ihahon sila sa kalunos-lunos na kalagayan. Kaya, nang magpakita sa kanya ang anghel ng Diyos, ito kaagad ang kanyang tanong, "If the Lord is with us, why are we having so much trouble?" Ito rin ba ang tanong po natin ngayon, mga kapatid? Wala akong specific na sagot sa ngayon. Ngunit, isa ang alam ko, seryosong pinapakinggan ng Diyos ang tanong na iyan. Meron bang verses sa Bible na tumutukoy sa suffering, pain, evil, sorrow, and troubles? Hindi lang verses, mga kapatid. Kundi mismong sa isang buong aklat sa Bible, mababasa natin ito. Ang Book of Job. Na nasulat doon, daang-daang taon na ang nakararaan. Si Job, ang pinakadakilang tao sa balat ng lupa ng kanyang panahon. Narito ang maikling pagpapakilala sa kanya ng Biblia. Job chapter 1 verse 8, "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" Tanong ni Yahweh. "Wala siyang katulad sa daigdig. Mabuti siyang tao, sumasamba sa akin at umiiwas sa masamang gawain." Dugtong pa ni Yahweh. He was a righteous man. Yan ang description kay Job. Kapag sinilip mo siya, marahil sa microscope, mahihirapan kang makakita, kumbaga, ng germs sa buhay niya. Wala siyang sikretong itinatago. Hindi siya korap. Walang maibabato ang kanyang kapwa laban sa kanya. Ang Diyos mismo ang magpapatotoo tungkol sa kanyang marangal na pagkatao. Si Job ay isang mayamang ding tao. He was a rich man. Katunayan, meron siyang 11,000 mga hayop at maunlad ng kanyang negosyo. Marami siyang alipin, lupain, ari-arian at bahay. He was also a religious man. May maganda siyang relasyon sa Diyos. Isa siyang mabuting spiritual leader ng kanyang sambahayan. Concern niya palagi ang spiritual welfare ng kanyang pamilya. Palagi siyang nag-aalay ng peace offering sa Diyos para sa bawat isa sa kanila. Sa kabila ng lahat ng ito, pinahintulutan ng Diyos si Satanas na alisin sa kanya ang mga pinakamahalagang bagay sa kanyang buhay. At sa loob lamang ng isang araw, naubos ang kanyang mga alagang hayop at namatay ang kanyang mga alipin. Namatay din ang kanyang mga anak. Nagkaroon siya ng malubhang karamdaman. Naging outcast siya at naroon na lamang siya sa labas ng syudad. At bumigay ang kanyang asawa sa labis na hirap ng kalooban sa biglaan at overwhelming trouble na naganap sa kanilang pamilya. Wala na sigurong taong nakaranas ng gayong uri ng kahirapan sa kabila na siya isang taong banal, walang kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Kahit na siya may malaking pananalig at tapat sa Diyos sa lahat ng panahon, nang datan siya ng pangyayaring nagdulot sa kanya ng labis na pagdurusa, hindi rin niya maiwasang magtanong sa Diyos ng ganito. Job chapter 7, verse 19 to 20. Pwede ba basahin ninyo, mga kapatid, ng malakas? Ready? Go! Kahit saglit. Ay isang pabigat sa iyo. Ang tanong ni Job, gaya rin ang tanong ni Gideon. Bakit? Why?
Sa pagtalakay natin sa topic natin ngayon, mga kapatid, nais kong makita natin ng malinaw ang isang katotohanan na maaari nating panghawakan sa lahat ng panahon. At magagamit natin sa ating tamang mga pagpapasya. Kasi nga, ang topic natin ay decision making. Yun ang series natin. Kaya, kapag alam natin ito na pagka meron tayong mga ganitong nararanasan, katulad ni Job, ay lalo tayong magiging matatag, maunlad. At alam natin kung papaano natin mapagtatagumpayan ang mga troubles nga ito. Pero merong katotohanan, mga kapatid, God uses suffering always for our good and ultimately for His glory. Basahin nga po ninyo, mga kapatid, God uses suffering always for our good and ultimately for His glory. Sana, yan yung mga nakaukit sa ating isipan, mga kapatid, pagka meron tayong naranasang mga trouble sa buhay. At yamang lahat tayo ay subject sa mga troubles and sufferings, walang exempted, mga kapatid, na pinahihintulutan ng Diyos, ating alamin ang mga pagpapasyang dapat nating gawin. Hindi upang maiwasang makaranas nito, kundi upang mapanatiling matibay ang ating pananalig sa Diyos sa pagharap natin sa mga ito. At ito nga, how to respond to life troubles. Handa na ba kayo, mga kapatid? Pwede ba palakpakan natin si Lord ng malakas? Una, when in trouble, detect God's goal. When in trouble, detect God's goal. Bakit ang mabubuting tao ay nakakaranas ng masama? Bakit may mga inosenteng tao na napapatay? Bakit may mga makadiyos na tao na nagkakasakit? Bakit may mga batang namamatay sa murang edad pa? Ito ang mga tanong na mahirap basta sagutin. Dahil sa mga bagay na ito, may mga taong nagko-conclude na either walang Diyos o kung mayroong Diyos, wala siyang pakialam. Pero ang totoo, mga kapatid, lahat ng nagaganap sa ating buhay, kabilang ang mga troubles ay may layunin ng Diyos. At hindi dahil hindi natin alam sa ngayon kung ano ang layunin nito, ay hindi nangangahulugan na wala itong layunin. Tandaan po ninyo, mga kapatid. Nang magpasya si Job na piliin pa rin na sambahin ng Diyos sa kabila ng napakabigat na pagsubok sa kanyang buhay, hinarap siya ng kanyang asawa at sinabi ang ganito. Pakinggan natin ang sabi ni Job sa chapter 2, verse 9. Mananatili ka pa bang matuwid? Yan ang sabi ng asawa na, sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. Subalit kahanga-hanga ang tugon ni Job sa kanyang asawa. Job chapter 2, verse 10. Ang sagot ni Job, hindi mo naiintindihan ang iyong sinasabi. Pagpapala lang ba ang tatanggapin mo sa Diyos? Hindi ba natin tatanggapin kung bigyan niya tayo ng pagdurusa? Sa kabila ng kanyang paghihirap, hindi nagsalita si Job ng laban sa Diyos. Ano ang nais sabihin ni Job sa kanyang asawa at maging sa ating lahat ngayon? Kung mayroong Diyos at ang Diyos na ito ay ang Diyos na ipinakilala sa Biblia, dapat tayong manalig na may layunin ang masasakit nating karanasan, may dahilan ang ating mga pagdurusa. God is in complete control of this universe and nothing can frustrate His eternal purposes. Pakinggan ang concluding statement ni Job sa dulo ng kanyang aklat. Job chapter 42, verse 2. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya ninyong gawin at walang makakapigil sa lahat ng inyong balakin. Kaya everything in life has a divine purpose. Anumang pinakamaliit na abnormality sa
universe, sa buong mundong to, sa universe, sa sangkalupaan, sangkalangitan, ay hindi nagaganap ng walang layunin ang Diyos. Alam ng Diyos na hindi palaging maunawaan ng tao ang kanyang mga ginagawa. Hindi natin lahat basta ito maunawaan. At itinuturo sa atin ng aklat ni Job ay ganito. Kapag dumadaan tayo sa mabibigat na troubles ng buhay at hindi natin naunawaan kung bakit, hindi masyadong mahalaga na malaman natin ang sagot sa ating mga tanong. Ang mas importante ay kilalanin at pagtiwalaan natin ang Diyos na nagpahintulot nito sa atin. Amen ba yun, mga kapatid? Someone has said this, God not only comforts the afflicted, He afflicts the comforted. Hindi lang siya ang nagbibigay ng mga bagay na mabuti. Pinahihintulutan din niya minsan ang masamang pangyayari. Why? Because God is not primarily interested in our happiness. He is primarily interested in our holiness and His glory. Kasang dahilan kung bakit nasulat ang Book of Job ay upang turuan tayong maintindihan na hindi natin kailangan na maunawaan lahat ang nangyayari sa ating buhay. Kung ngayon ay may nangyayari sa buhay mo na hindi mo naunawaan, wait, there is more. Marami pa. Amen po ba yun? Huwag kayong marami pa yan na maranasan kayong mga paghihirap at troubles. Alam ng Diyos yun. Marami pang mga bagay na magaganap sa iyo na hindi mo maintindihan, lalo na ang bahagi na ang langit lamang ang tanging nakakaalam. Ngunit kung naniniwala ka naman na alam ng Diyos ang kanyang ginagawa at tama ang lahat ng kanyang ginagawa, ano ang problema mo kung hindi mo lubos o maintindihan ang nagaganap sa iyong buhay? Tanong mo sa iyong katabi, anong problema mo? Hindi ba ang mahalaga alam ng Diyos yun Kung may pananalig ka. Amen po ba? So, bakit may mga kalamidad, massacres, suicide bombers, indiscriminate firing, gera, tagutom. Marahil ay may mga bakit na nais mong idugtong sa mga ito. Ang sagot, minsan, ang layunin ay upang ma-demonstrate ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kakayahang gumawa ng himala. Minsan, ang layunin ay upang ipakita ng Diyos ang kanyang paghatol at pagkamuhi sa mga taong nagre-rebelde at kumakalaban sa Kanya. Minsan, ang layunin ay upang hikayatin ng tao na magsisi na magbubunga ng spiritual revival. Minsan, ang layunin ay upang turuan ng tao na ibaling ang kanilang atensyon mula sa mga temporary things tungo sa mga bagay na may kinalaman sa eternity. Minsan, ang layunin ay all of the above. Ano ang nais kong i-point out, mga magulang at mga kapatid? There is always a purpose. There is always a purpose sa mga troubles na yan. When life seems unfair, when you are suffering, when you are hurting, instead of asking why, bakit hindi what ang itanong mo? Sa halip na bakit, ang itanong mo ay ano? What is the purpose to all of this, Lord? Anong layunin mo sa mga bagay na ito na aking pinagdadaanan ngayon? Bakit hindi mo sabihin sa Kanya, Lord, anuman ang layunin ng lahat ng ito, alam kong para ito sa ikabubuti ko at para mag-glorify ang pangalan mo sa karanasan ko ngayon. So, when in trouble, decide to detect God's goal. Pangalawa, number 2, when in trouble, expect God's grace. When in trouble, expect God's grace.
Si Apostol Pablo ay nakaranas din ng why season sa kanyang journey sa pagsunod sa Diyos. Nakaranas siya na tinatawag na thorn in the flesh. Walang nakababatid kung ano talaga ang specific na tinutukoy ni Pablo. Marami sa mga Bible scholars ang nagsasabi na ito ay isang physical ailment o kapansanan sa katawan na habang buhay niyang titiising, malibang maghimala ang Diyos sa kanya. Paul was a great man of faith and a great man of prayer and a great man of commitment. Paulit-ulit niyang hiniling sa Diyos na alisin ito sa kanya. Subalit, ano ang tugon ng Diyos? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Samahan niyo ako sa pagbasa. Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Yun ang kanyang sagot. So there is more to that verse that meets the eye because it gives us a clue of why God designed this world in such a way that we could have the freedom to choose to obey or disobey Him, but also the responsibility of living in a world that has to suffer the consequences of disobedience. Think about it this way. The Bible says that God is a God of mercy. God is a God of grace. God is a God of love. How would you know and I ever know that if there was not sin in the world, suffering in the world, and sorrow in the world? Pag-isipan natin ito, mga kapatid. Bago nilikha ang physical world, bago pinahintulutan ng Diyos na mag-exist ang kasamaan, kilala lamang ng mga anghel ng Diyos ang kanyang attributes na omnipotent, omniscient, omnipresent, all-powerful, and all-knowing. Sana lahat kayo alam nyo yung katangian ng Diyos na aking sinabi sa wikang English. Subalit, mga kapatid, hindi nila alam ang tungkol sa kanyang pag-ibig, awa, grasya, at habag. Subalit, nang likhain ng Diyos ang mundo, pinagkalooban niya ang tao ng kalayaang magpasya upang mahalin o hindi ang Diyos o upang sundin siya o hindi siya sundin o hindi siya suwayin. At sa pamagitan nito, dahil sa malayang pagpasya ng tao, lumitaw at naunawaan natin ang kahulugan ng love, mercy, compassion, and grace of God. Tanong, paano ipapakita ng Diyos ang kanyang awa sa atin kung wala namang paglabag? Ano pa ang tanong? Paano ipadadama ng Diyos ang kanyang compassion kung wala namang naliligaw, nalilito, at nanulupaypay? Paano ipagkakaloob ng Diyos ang kanyang grace kung walang pangangailangan nito sapagkat walang pagkakasala? Ngunit dahil nga present ang evil and suffering dulot ng ating maling pagpapasya o pagpapasya ng tao, nakita natin at na-appreciate ang mga dakilang attributes na ito ng Diyos. Why is there evil? Because it is instrumental to help us understand the fullness of God, the beauty of His grace, love, forgiveness, mercy, and compassion. Nakuha ninyo, mga kapatid. One thing is sure about troubles.
they are all temporary. Sa mo yung katabi, temporary yung mga paghihirap na iyan. All suffering is temporary. All pain is temporary. All hurt is temporary. Subalit, kapag naroon na tayo sa eternal glory with God, nandun na tayo sa presensya ni Lord, babalikan natin ang lahat ng troubles na ating pinagdaanan at marahil sasabihin natin na ganun pala kadakila ang grace ng Panginoon. Ganun pala kadakila ang pagmamahal ng Panginoon. Ganun pala dinemonstrate ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Ganun pala kadakila ang pagpapatawad at pagpapagaling ng Panginoon. Kung walang troubles, suffering and pain, hindi lilitaw ang mga dakilang katangiang ito ng Diyos. Hindi natin mararanasan ang kanyang grasya. Wala tayong idea tungkol dito. So, when in trouble, decide to expect God's grace. Pangatlo, when in trouble, reflect God's glory. Mga katotohanan ang dapat nating maintindihan, mga kapatid. Everything that was made exists for the glory of God. Huwag niyo kalilimutan yon. In fact, ang sabi ng Bible, whatever we eat or drink, and whatever we do, everything must be done for the glory of God. Number one, God, who is all-knowing and all-powerful, created a world that He knew would rebel against Him and be filled with evil. Alam ni Lord lahat. Alam ng Diyos lahat ng mga mangyayari. There is something about evil and suffering that can glorify God. Pero sa lahat ng ito, sa mga nangyayaring ito, na yung mga ginagawang mga kasamaan, yung mga paghihirap, ay pwede siyang mabigyan ng kaluwalhatian. Kaya sabi ng Psalms chapter 50, verse 15, and call on me in the day of trouble, I will deliver you and you will honor me. Sa ating pananaw bilang tao, mga kapatid, wala tayong nakikitang mabuti sa mga kahirapan at pagdurusa. Hindi ba lahat ayon naman nating tayo ay nagdurusa? Amen po ba yun, mga kapatid? Para sa atin, ang importante sa buhay ay ang ating comfort, ang ating well-being, ang ating welfare, ang ating wealth, ang ating health, at gusto natin ma-prosper tayo, yung tinatawag na prosperity in life. Ngunit, ayaw natin nga rin ng troubles. Hindi ba? Ayaw natin mga paghihirap. Ayaw natin ng kahirapan. Ayaw din natin na makaramdam tayo ng sakit. Ngunit ganito ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Romans chapter 8, verse 18. Sundalin niyo sa Bible. Para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. Eh bakit nga ganon? Para doon sa mga ngayon lang nakadalo rito at hindi nyo pa alam. Kaya ganoon, kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, at meron kang personal na relasyon, hindi ka na magiging taga rito. Ikaw ay magiging tagalangit. At yung kaluluwa mo ay hindi na mapapahamak sa impyerno, kundi forever nasa presensya ka na ng Panginoon. Kaya baka meron sa inyo na hindi pa kilala si Jesus na personal. You don't need religion alone. Kailangan mo si Jesus. Pagpaligtas ka sa Kanya, sabihin mo, Lord, hindi ko po naiintindihan ng mensaheng ito. Hindi ko alam ang kalangitan kung totoo. Hindi ko alam kung meron tunay na impyerno. Lord, kung meron man sa inyo, sabihin mo sa iyo. At mamaya pag-uwi mo, naway mangusap ka po sa akin. Gusto ko pong makasama kita doon sa buhay
na walang hanggan. Yun ang dahilan kung bakit nasulat ito. Na para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasulukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang ipahayag sa atin balang araw. At ang balang araw na iyon ay yung eternity sa presensya ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Sa buhay natin, wala nang pinakamahalaga pa kundi ang kaluwalhatian ng Diyos. Hindi pera ang pinakamahalaga. Hindi relasyon ng kapwa-tao. Hindi ating mga nakikita. Ang pinakamahalaga ay ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, kung naniniwala po tayo, naniniwala ka na omnipotent, omniscient, omnipresent, at all-powerful and all-knowing ang Diyos. At kung maniniwala ka na siya ay hindi nagkakamali, dapat ka ring maniwala na lahat ng troubles, lahat ng suffering, lahat ng trahedya, lahat ng kalamidad, lahat ng disaster ay kayang gamitin ng Diyos for His glory alone. Praise God for that. Ngayon, paano natin gagamitin ang tamang pagpapasya? When trouble comes, pakinggan mo ang aking payo. Do not focus on the problem of troubles. Kung tumataas ang bilihin, huwag kang pumokus doon. Kung wala kang pera, huwag kang pumokus doon. Kung may problema ka sa pamilya, huwag kang masyadong pumokus doon. Instead, focus on two things. Pakinggan nyo to. Number one, the promise of troubles. Ano ba ang pinangako ng Diyos kapag mayroong mga troubles na nangyari sa atin? What is the promise of troubles? The promise of troubles is that they are all temporary. Pansamantala lang yan. Pansamantala lang yan. Pangalawa, the purpose of troubles. Una, yung the promise of troubles. Pangalawa, the purpose of troubles. The purpose of trouble is that it can be used to strengthen our faith in order that God will be reflected over our lives. Kaya hinahayaan ng Diyos yung mga paghihirap, sakit na iyan, ay lalong pang tumatag, lumakas ang ating pananampalataya sa Kanya. Kasi pag hindi natin maranasan yon, lahat tayo magiging baby Christian. Yung di ba yung mga baby ay mga gatas lamang ang kain, pinapainom. Pero kapag ikaw ay mature Christian, kaya mo nang harapin yon. Ang kinakain mo yung mga matitigas na pagkain na. That is the purpose of troubles. Sa conclusion, mga kapatid, sa pangwakas, when in trouble, detect God's goal. When in trouble, expect God's grace. Pangatlo, when in trouble, reflect God's glory. Paano natin ito i-apply, mga kapatid? Matapos nating malaman ito. Application tayo. 4 na paraan upang ito ay harapin natin ng tama, ang troubles ng buhay. Kasi minsan, mali ang pagharap natin sa trouble. Kaya tinuturuan tayo ng Biblia, naharapin mo ng tama itong mga pagsubok na ito. Una, tandaan na sa likod ng lahat ng kaguluhang nararanasan natin sa buhay, naroon ang Diyos na nagmamahal sa atin at sinasamahan tayong dumaan dito upang tiyaking mapagtatagumpayan natin ang mga ito. At gamitin ito para maluwalhati siya sa ating buhay. Pangalawa, panghawakan ng katotohanan na darating ang itinakdang araw na hahanguin niya tayo mula dito, mawawala ang lahat ng ito, at hindi na natin mararanasan ang mga ito magpakailanman. Kasi nga, temporary lang ito. The existence of evil does not eliminate the possibility of God. It is the existence of God that guarantees
the elimination of evil. Tandaan natin, the existence of evil does not eliminate the possibility of God. It is the existence of God that guarantees the elimination of evil. Pangatlo, huwag pahintulutan ang mga kaguluhan na pahinain ang iyong pananampalataya. Bagkus, ay gamitin ito upang patibayin tayo. Pang-apat, panghawakan ang assurance ng Diyos na ang mga pagpapalang naghihintay sa atin sa kabilang buhay na permanente at walang katapusan ay malayong malayo ang kahigitan sa mga pansamantalang paghihirap na dinaranas natin dito sa lupa. Sa isang banda, hindi lingid sa Diyos ang ating mga pagsubok, kaguluhan, at paghihirap. Subalit sa kabilang banda pa rin, nakikita rin niya ang magiging resulta nito sa atin na piniling magdesisyon ng tama. God will surely see to it that whatever is meant for evil, He will turn it into good. Amen. So let us all stand. Purihin natin ang ating Panginoon, sambahin natin siya. Pwede ba awitin natin siya ng may pagsamba? Yes, Lord. Lord, kinikilala po namin na hindi kaila sa iyo ang aming mga pinagdaraanan, ang aming hirap, ang aming suliranin sa iba't ibang troubles. O Panginoon Diyos, naniniwala kami, nananampalataya kami, Panginoon, na kaya mo pinahintulutan ito dahil meron ka pong layunin para sa amin. At ang layunin po, Panginoon, ay hindi po para kami ay mapasama, kundi para kami ay mapabuti. Kaya dahil dito, Panginoon Diyos, bigyan mo po kami ng lakas at kapangyarihan na kami ay lalong makasunod pa sa iyo. Manatili kami sa iyong kalooban at aming patuloy na angkinin ang iyong salitang buhay.
Iangat natin ang ating mga kamay sa Panginoon. May pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon ko sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Dahil manalangin, Panginoon, marami pong salamat sa katotohanan ng iyong salita. Kinikilala po namin ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kaya't sa aming mga pinagdaraanan ngayon, Lord, ay katagpuin mo po ito at iyong tugunin ang aming mga panalangin sa iyo. Sa mga tatay na narito, palakasin mo po sila sa kanilang mga pinagdadaanan, sa kanilang hanap buhay, sa kanilang pangunguna, sa kanilang pamilya. Ganon din ang mga nanay na narito, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa sa araw-araw. Maaari sila ay working mother o maaari sila ay full-time wife, Panginoon. Tulungan mo po sila, paglakasin mo po sila sa lahat ng area ng kanilang buhay. Ang mga kabataang narito, maaari nagtatrabaho, maaari nag-aaral. O Lord, samahan mo po sila. Saan man sila dumadako at iligtas mo sila sa anumang kasamaan at gawa ng kaaway. At maging Lord, tinataas namin sa iyo ang aming ang mga sanggol na narito, Panginoon. Ipatong mo ipagpalang kamay at ang sino mang may kasakit at karamdaman, Lord, ay iyong pagalingin. Dalangin ko ang mga batang ito, mga sanggol na ito, palakasin mo po sila. At sa lahat ng aming mga samo sa iyo, lahat ng aming mga daing, Panginoon Diyos, alam namin na ito ay iyong tutugunin sapagkat ikaw ang Diyos na nagmamahal, nagmamalasakit sa amin. Muli po aming Ama, binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila. Sa ngalan ni Jesus, lahat tayo magsabi ng malakas na Amen at Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Tayo po ay makakaupo na.